tapos kayo ay andito pa rin sumusuporta sa amin. Palagpakan mo natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, tunay baruganan. Kaya ako sumasalod sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi, basta dili yung ko on ang baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala mo mga sira yung, ano yung, awang ko, basta bungi. Bahalag mga bungi, basta hindi ako lilipat ng kampo. Doon po itaga nyo sa bato. Alam mo ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mo kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NPA, ginagaling ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi namin dasal. Sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag mo kami iwan. Yung pong dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido. Sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila na una, wala nang ginawa, kundi puro pagtira ng tira sa atin. Wala na kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin yung February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo nililito? Ibig bang sabihin? Takot sila sa atin? Ha? Isa na ibig ito dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko makialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Ha? Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagat ako. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang ng suka, tapos binigyan ng sinusin. Anong tingin nyo kaya Atty. Hindlog? Abogado yan! Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado.
Alam niyo ba nagkiti? Yes! Umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nakatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagpinta ang tuba, kinabukasan, mahal na yan. Ano ibig sabihin ng mahal? Hindi niya presko. Mahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalo mapakla, mahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko. Ang ganyan tuba lang. Pagkabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng lumnik. Ano yung lumnik? Lapat. Saka yung lapat. Yung tatuay. Lagay namin yan. Didistrict ko sa labas sa bahay namin. Para mabili natin ang suka. Dahil hindi po masarap. Ay, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako yung nagtitinda ng suka, pero nakapag-master degree ako. Nakapag-doktor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang chance nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, kung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, maniwala sa kanila suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulat, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga tao mahirap. Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay 50 pesos, hindi 50 pesos, ha? Hindi 50 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po, ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao, yung kanin na mahal. Dahil sa suka na sinasawsaw yung mga bulan. So, okay lang, tawagin nyo kami Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Ayaw daw! Ay, nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito ba si Pastor Kibuloy? Isa-isahin ko yan mamaya. Okay, mag-alala, isa-isahin ko yan. Ang kandidato raw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang, wala mang ibang involved sa tukhang kundi ako. Diba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao, o aking kamay, para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababae, gawin ko po yung itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan.
suka. Kaya pisahan nyo kami. Pero pag open ang pintuan, nakasimangot, sorry po. Okay lang po, alis kami. Yun lang po ang discard. Hindi gagawin namin yun. Wala kaming pundo. Wala kaming pundo. Kaya, sundutin mo na rin yung sinasabi. Sinasabi kanina ni Atty. Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Romero Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kayo makinggan, kahit mag-book out kami, hindi, wala kayong mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At tulad kami, we got the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bungo, talagang kailangan namin na makakasama Atty. Jimmy Hinlo, Atty. Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Atty. Marco Lica. Napakagaling na abogado. Kailangan namin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na kaming lahat ay nakalakad kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming spiritual na direction. At si Philip Salvador, kailangan natin isama. So yun lang po ang pag-iusap ko sa inyo. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami noon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun lang po. Maraming salamat.